Dapat po tayo sa pag-aaral po natin ngayon. Pag-aaral po natin ngayon is about the deceit, hardened by deceit. Now, paano po ito pong pagdarayan ng kaaway sa buhay po natin ay pinatitigas yung puso po natin hanggang sa dumating ang panahon na tayo po mismo ay lumayo na po sa Panginoon at hindi na natin kilalanin ang Diyos sa buhay po natin. Yan po kasi yung reason at yun po yung purpose ni Satan kung bakit po lumapasok siya sa buhay na bawat isa po sa atin, kung bakit niya tayo i-distract, kung bakit niya tayo nawasa, kung bakit niya po tayo nilalaya sa buhay po na ito dahil gusto niya talaga ay maangkin niya tayo at mapasama tayo doon sa impyerno. Kaya pag-aralan po natin ito, hardened by deceit. Ang pagpupusan po natin dito is yung po sa verse 13. Ulitin ko po sa inyo. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Okay. Isa po natin pag-aaral po natin. Nakanda na po ba kayo? Yes! Salamat po sa Panginoon. Kahit na paulan, nandiyan kayo. Papalain po kayo ng Panginoon. More than what you expect, blessing that coming from you, more than okay, papapalain kayo ng Panginoon yan. Okay. When a Christian loses his or her faith, it is a difficult things to behold. Ito po yung pinakamahirap po, maselang pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Yung nakakilala na po tayo sa Panginoon, at pagkatapos po yung mawala yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, our God tell us or teach us to practice our faith. Huwag po natin hayaan na nakabibig lamang yung pananampalataya natin. And we might use it daily in our life. Kailangan practices natin yan araw-araw. Hindi po yung nagtitiwala lamang po tayo sa ating kakayanan. Subalit, humihiwalay naman po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. As they drift further and further away from the Lord, ang nangyayari po dito, nawawala talaga yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi lumalayo tayo sa Panginoon eh. At kapag tayo po lumayo sa Panginoon, hindi natin makikita yung kaligtan ng Diyos sa buhay po natin, yung ganda ng Diyos. Hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin mamamalayan na ang Diyos pala ay talagang kailangan natin, especially in our life. Especially when it involves a dear friend or beloved relatives. So, kung minsan, alam niyo po, ito po yung minsan nagiging problema po natin kapag halimbawa, let's say, meron tayong mga mahal sa buhay, meron tayong mga kaibigan, let's say, sabihin po natin na not a believer but Christ Jesus, so sabihin natin napakaliit na pananampalataya sa Panginoon, it will affect our relations to God. Kaya nga kailangan po tayo po mismo nagpapakatipad tayo. Araw-araw, daily in our life, kailangan po talaga pinapractice po natin yung ating kalakasan sa pananampalataya. Alam mo, ito po mga ganitong klaseng tao na kapag nahiwalay sa Panginoon, minsan natatanong natin sa sarili natin, ano kaya yung tanong natin? Kapag halimbawa, let's say, meron tayong mga kapatiran na lumabas sa Panginoon, meron tayong mga kapatiran na nawalan na nahulog. Ano ba yung mga katanungan natin? Ito po yung minsan tanong din po ng mga tao, Some may questions whether the person was ever truly saved, maliligtas pa kaya itong tao na ito? Meron pa kayong pag-asa itong mga tao nito? Ito po yung dapat din po natin mapag-usan para na sa ganoon, we all know na lahat po tayo. Lahat tayo dumaranas po talaga ng pagdarayan ng kaaway. Pero ang pinakamahalaga po dito, alam natin kung ano yung the best solution para tayong makabalik. Kaya marami po tao hindi nakakabalik sa Panginoon because of the deceit. Yung pagdarayan ni Satanas sa kanilang buhay na dapat po sana ma-expose ng todo dito. Kaya nga po, kahit sa akin, ini-expose po talaga ng Lord po para lang sa gano'n, hindi po ako mahulog. So pagkatahon naman po tayo, meron po tayo, meron po tayo pagkakataon sa buhay po natin na pwede tayo mahulog, pwede tayo madaya ng kaaway. Now, the confidence would so occur, believing in one's saved, always saved. Meron po sila mga ganyan mga paniniwala na kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, gawin mo, ligtas ka na, hindi na mawawala yung kaligtasan mo. Kaya nga si Satan is a deceiver. Alam niyo, kung pwede nga lang po itong ganito, wala ka magagawa si Satan. Kaya lang po, si Satan, kaya po siya nagiging deceiver, kaya siya nagiging sinungaling, kaya po siya dinadayan niya lahat ng mga Kristiyano or even those who really relate his life into the Lord, talagang
nilalagay niya talaga ng pandaraya ito. Bakit? Kasi gusto niya mawala po ito eh. Kaya nga, hindi ko pwede talaga yung once saved, always saved. A believer can become an unbeliever, thereby losing any security afforded the believer. Ano man yung mga bagay na bigay sa kanya ng Panginoon, inilagay na sa kanya ng Panginoon, pwedeng mawala po ito. Bakit? If we lose our faith in God, if we lose our believing in God, kapag ka naganayin po na palataya mo sa Panginoon, umasa ka na lang sa sarili mo, ibig sabihin po ito, it can lose everything that it will give to you by God. Lahat ng bagay na ibigay sa iyo ng Panginoon, pwedeng tanggalin po yan, pwedeng nakawin po yan. Now, while possible one was never saved, also possible is actual apostasy. Now, ito po yung mangyayari po dito. If we are possible as one, mawalan ng pananampalataya sa Panginoon, posible po na talagang mapunta po tayo doon sa tinatawag na apostasya. Pag sinabi ng apostasy, ang ibig sabihin po niyan, yung pagtalikod sa Panginoon. At yan yung sinasabi sa atin na ingatan natin. Sabi po dito sa verse 12 na pinasa po natin. Mga kapatid, ingatan ninyo, huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Never let your life away from Him. Huwag mo papahintulutan na mawala yung buhay sa Panginoon. Sapagkat alam nyo, maraming posibleng mangyari po sa buhay ng isang mananampalataya. It can lose his faith in God. It can lose God in his heart. At pwede po mangyari po yung mga bagay niya kung hindi po tayo mag-iingat. Sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 14, chapter 3 verse 12 to 14. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya sa halip. Maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino man madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Kaya nga napakahalaga po na tayo po ay nakikinig po panahagi ng araw mula sa Panginoon. Araw-araw sa Panginoon, magpaalalahanan, magpalakasan. Kaya nga po, napakahalaga po itong gathering together with the fellow believers in Christ. Napakahalaga po niyan. Alam niyo, kung ikaw mananampalataya ka ng Panginoon, and then sa araw-araw ang kasama mo is unbeliever, we can easily lose our faith in God. Napakadali po na mawala yung ating pananampalataya sa Panginoon kung yung mga kasama po natin is not a believer to Christ Jesus. Pasigin po natin mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, gusto talaga ng Lord, araw-araw palakasan. Pag sinabing araw-araw palakasan, mag-workout ka sa gym, no. Kundi, ang ibig sabihin ng pagpapalakasan, pinag-aaralan ng salita ng Diyos, ipinapasok sa puso, ipinabuhay, pinapractice. Kaya nga, yung faith natin sa Lord, huwag natin tatanggalin sa buhay po natin. Kailangan lagi natin pinapractice yan. Sa ating pag-iisip, sa ating pagpaplano, sa ating pagdedesisyon, kailangan sangkap yung pananampalataya po natin tatanggalin. Verse 14, sapagkat tayo lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas, ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. So, yung unang pananampalataya natin, yan yung pinakamasarap na pananampalataya mo eh. Kaya nga huwag mong papabayaan na maagaw at madaya sa iyo ng kaaway po yun. Tandaan mo, yung unang pagkakilala mo sa Lord, yun yung pinakamasarap na faith na meron ka. At tatandaan mo, di ba, umiiyak ka pa sa Panginoon. Ikaw, ito bagay na, halimbawa, magkaroon pa ng problema, iyak ka agad sa Lord, Lord, tulungan mo, Lord. Ay, kung hindi mo ako pababayaan, takbo ka agad sa Lord. It is the God's faith, quality faith, the genuine faith that you have in your heart. Pero hindi mo napansin, dahil nga po, hindi tayo napapractice o hindi po tayo nakakababad po doon sa tinatawag po natin na pagpapalakasan araw-araw, ito po yung nangyayari po sa atin. Na kung saan yung pananampalataya po natin ay unti-unti po nawawala. Kaya yung dating unang pananampalataya natin sa Lord na pagkasarap-sarap, ano po nangyari? Ang nangyari po dito, unting nawawala na po ng sarap.
Kaya hindi mo po napapansin, dati pansinin mo, noong unang panahon na ikaw ay makakilala sa Panginoon, ang sarap ng pag-worship mo. Kapag ikaw umaawit ka sa Lord ng papuri, ano pong ginagawa mo? Naiiyak ka, naluluha ka, nababagbag yung damdamin mo. Ibig sabihin, yung faith mo ay talagang sagana-sagana sa ating Panginoon. Kaya nga po, tandaan po natin, napakahalaga po nun. Pwede makahiram ng mic? Pakilipat mo ulit. Parang po kumisa, nalalaglag po sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. It is because yung losing faith in God. Praise. Praise. Sige po, dito po sa pag-aaral po natin, dapat po tayo ulit. Ano po? Okay. Okay na yung kanina. Yan, okay. Yan. Dito po ipinapakita ng ating, sa ating pag-aaral na ang apostasya po ay nagsisimula sa puso na kung saan pinatigas ng kaaway dahil sa kanyang pagdaraya. Medyo okay na naman ang konti. Praise God. Okay na. Sige. Yan, para mas lalo po natin maintindihan po ito mga bagay na nangyayari po sa atin, kailangan po na maiwasan natin ito ganitong trahedya po. Tignan po natin ng mabuti kung ano yung pagtuturo ng Diyos sa atin para maiwasan po natin yung tinatawag na hardened by deceit. Yung pinatigas ng pandaraya ng kaaway. Okay, pasok po tayo dito sa pandaraya ng kaaway. The deceitfulness of sin. Marami po sa atin, dinadaya po tayo ng kasalanan. Pero ang tanong po dito, alam mo ba na nagkakasala ka? Alam ba ng isang tao na nakagawa siya ng kasalanan without knowing it? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami po nag-aakala na hindi siya nakagawa ng pagkakasala. Dahil nga po minsan, ito po ay pinapupulaan ng kanyang mga ginagawa pagdating sa Panginoon. Like for example, sa pagsisimba mo, alam mo na itong oras na ito, wala kang kasalanan. Dahil nga sumasampa ka sa Panginoon eh. Pero tignan po natin, kalimitan, marami po nadadaya ng kaaway dahil sa pag-aakala nila, nagsisimba naman ako, nagpa-pray naman ako, nagbabasa ako ng Biblia, nakikinig ako ng salita ng Diyos, pero hindi nila alam ang kaaway ay tuso na kayang dayain ang sino man. Sabi nga po ng Bible, even the very elect will be deceived. Kahit na ang isang katulad namin na nagpapahayag ng salita ng Diyos can be deceived by Satan kung hindi po kami magiging aware sa mga pandarayang ito ng kaaway. Kaya nga, we better check our status of our spirit. Yung estado ng ating espiritu ay kailangan po natin na suriin po palagi natin. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na pagpapanakasan araw-araw. Kaya masarap po na lagi kami kakwentuhan ng mga Kristiyano na talagang in-love talaga sa words of God. Na talagang mayroong pag-ibig talaga sa puso sa kanyang salita. Now, that's the symbol of sin. Yung pagpanilin lang ng kasalanan. Alam po ba natin that sin entrances, pumapasok po yan sa buhay ng tao. No one is exempted to this. Lahat po tayo is prone. Lahat tayo ay pwedeng pasukin ng kasalanan. Now, alam niyo po ba na itong kasalanan na ito ay masarap? Masarap pa po yan sa lechon manok. Masarap pa po yan sa lechon. Masarap pa yan sa mga bagay na kung saan ay talaga namang hinahanap mo. Kasi hindi ka naman talaga lalagyan ng kasalanan ng kaaway kung hindi ka po dito magkakaroon ng tinatawag na pleasure. There are the passing pleasures of sin. Tandaan natin, ang hambog, ang kaloob dito, ang ating mararanasan po dito sa tinatawag na sin is a passing pleasure. Sin can certainly promise pleasure. May kalakip po na sarap yan. O may kalakip na kasiyahan. But such pleasure is only temporary. Kaya nga po passing. Lilipas. Walang saysay. At hindi po natin pwedeng panghawakan. At alam niyo po ba, kaya nilalagyan po ng sarap ni Satan ito po kasalanan na ito para ikaw mismo madaya ka. Kaya hindi po natin napapansin, bakit ka ba parang wiling-wiling ka sa kasalanan na ito?
na halos talaga tumigas yung puso mo at ipamirahay mo na itong kasalanan na ito. Kasi nga, nandun ka na't nahulog ka doon sa tinatawag na passing pleasure. Na kung saan ikaw mismo, na humaling ka na doon sa bagay na iyon at napakahirap po talagang baklasin po ito without Christ Jesus in you. Mapapaklas lang mo itong mga bagay na ito kung nandiyan si Kristo sa buhay mo. The breaker bandage of sin. Hindi natin kaya po ito na pigilan. Hindi natin kaya i-resist ito without the help of our God, our precious God, our Christ Jesus, our Savior. Kaya nga, ang gusto ng Lord palagi sa atin, yung pagpapalakasan araw-araw. Natatandaan niyo po ba? Paano po ba tayo nagpapalakasan sa isa't isa? We share the words of God. We share our testimony. We share whatever we experience. The miracles or whatever we experience in God, sinishare natin sa bawat isa yan. At yan yung naglalagay sa atin ng kalakasan. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, doon sa mga bagay na yun, doon tayo lumalakas. Doon natin na-resist yung kasalanan. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, napakasarap po talaga na tayo po'y matutunan sa Panginoon. And number one thing that we need to learn from our God is learn to sacrifice. Kailangan po na tayong magtiis. Kailangan na tayo po ay talagang magpigil sa sarili po natin. Dahil kung hindi, papahintulutan mo makapasok yung kasalanan sa buhay mo, ikaw rin yung mapapahamak. At tuluyan tayo mawawala sa Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 25. Inimig pa niyang makihati sa kaatihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandalihang aliw na dulot ng kasalanan. Si Moises mayaman. He is the prince of Egypt. Ang sarap ng buhay ni Moises, may pinag-aralan. Pinag-aral sa mga matataas na eskwelahan. At siya po mismo ay mayroon pong bahagi doon sa kaharian. Mga kapatid sa Panginoon, iniwanan ni Moises yun. Sapagkat hindi siya kabilang doon sa kalaban ng Diyos, kundi kabilang siya sa paghahari ng Diyos, sa bayan ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba, na kung minsan ang Diyos ayaw tayong paitulutan na tayo kung yumaman. Alam niyo kung bakit? Kasi meron po itong kalakip na pangako. Mamaya papakita ko po sa inyo ang mga bagay na yan. Kung bakit nagtataka ka, sabi ni Pastor, kapag lumapit ako sa Lord, payayapan ako. Pagpapalain ang buhay ko, makakatapos ako ng pag-aaral, makakakita ako ng magandang trabaho. That was the sin. Mako-promote ako sa trabaho ko. That was the sin. Kasi we must know what is the purpose of God or what is the plan of God into your life. Hindi lang basta nagpapadaya tayo. Katulad na po nito si Moises. Kung tutuusin si Moises, kung mapapansin po natin, siya yung tinawag ni Yahweh para ilabas ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa kamay ng Paraon. Saan galing si Moises? Sa Egyptio. He is the prince of Egypt. So sa madaling salita, bakit po siya lalabas ng Egypto? At samantalang mas madali na ilalabas yung mga Israelita kung siya po yung namumuno sa Egypt. Pero anong ginawa po dito? Hindi yun ang plano ng Diyos, kundi ang plano ng Diyos ay talagang itong si Moises ay hindi mahulog sa bitan ni Satanas. Okay? Kasi kung pinahintulutan niya po ito si Moises, baka hindi si Moises ang paggamit. Baka hindi si Moises ang gamitin para ilabas ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Egypto. Baka mamaya ikaw. Patatulaan niya, ay ano po, joke lamang po. Para siya, para kumontra agad yung ano, ayoko, mahirap yun. Hindi, ang ibig ko po sabihin po dito, napansin po ba natin na ito si Moses nandun na eh. Pero bakit hindi siya? Kasi iba yung plano ng Diyos eh. Ayaw niya tayo madaya ng kayamanan. Okay, tuloy po natin po ito. After this passing pleasure,
Tandaan po natin, ito po yung pangako po ng kasalanan sa atin. No? Yung tinatawag na mayroong kasiyahan, mayroong sarat, mayroong parang iba ang dating sa atin. Ano po? Sin-destructive forces soon follow. Ito na. Yan na yung kasunod nun. Matapos ka pasarapan, matapos ka pasiyahan, ang kasunod po yan, itong mapangwasak na kapangyarihan na kung saan wawasak ng iyong relasyon sa Panginoon. Wawasak ng iyong pananampalataya sa Diyos. Wawasak ng iyong espiritu. Wawasak ng iyong kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon Yesu Cristo. Kaya nga, it will affect social, mental, physical, and spiritual. Minsan, marami ang sinasabi natin, okay lang naman ito, hindi naman ako mawawala sa Lord. Especially with regards of money, di ba? Minsan sasabihin natin, pwede ko naman tanggapin ito, and then maglilikod ako sa Panginoon. Come on, people of God! Pwede din po sabihin po ni Moises yun. Pero hindi po ginawa ng Diyos yung Moises. Sige lang, diyan ka, mamuno ka sa Egypto para madali natin ilabas at wala nang kukontra. Amen? Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos kasi ayaw niya na madaya po ito si Moises. Ikaw din ayaw ng Diyos na madaya ka. Ayaw ng Diyos na madaya tayong lahat dahil lamang po dito sa kasalanan na ito na pinandaraya sa atin ng kaaway. Sabi po ng Palikaan chapter 5 verse 8 to 14, lumayo ka sa babaeng masama ang pabunuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay, baka dangal mo'y sirain at ang ilimpan ng iba, sa kamay na masama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo nilala, mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklat, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo na maiisip, danan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa kanilang katuruan, inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, isang kahihiyan sa ating lipunan. Ano po sabi po dito? Yung pagpapanakasan sa araw-araw ay mahalaga. Sapagkat it is better to have someone who used by God for you, not to be deceived by Satan. Napakahalaga na mayroon po nagtuturo sa iyo, nagpapaalala sa iyo, nagsasabi sa iyo na lumayo ka sa mga bagay na ito para ikaw ay maligtas. Come on, kapatid sa Panginoon, minsan dito tayo irritated. Dito tayo nag-i-irrita yung mga pinagsasabihan po palagi tayo. Ako nakakatama ko yung nanay ko. Kapag lagi ako pinagsasabihan ng bata ako, nag-iinis ako. Ang ginagawa ko, nagtatapasok ako ng bulan sa dalawang tenga ko. And then kumakanta-kanta ako. Tapos tatandaan ko pag punong araw nung sinesermonan ako ng tatay ko, ginawa ko nag-headset ako. Nilakasan ko yung headset. Halos mabingi ako, hindi ko napapakinggan yung sinasabi po nila. Kaya alam niyo kung ano nangyari po sa akin, napasama po yung buhay ko. Nalulong ako sa pagkalan, nalulong po sa mga masamang bisyo dahil hindi ko sila pinakinggan. Sabi ko, hindi ko naman gagayahin sila eh. Ba't ko gagayahin yung masama? Pero ang hindi ko alam, dahil pumasok ako doon, nadaya ako ng kaaway. Akala ko, hindi ko rin gagawin eh. Pero nang nandun na, nakapasok na pala ako doon sa bitag ng kaaway, nadaya na ako. Kaya nga kapatid sa Panginoon, it is better to listen. Especially to the voice of the Lord. Kaya ano sabi po sa atin kapatid sa Panginoon? Verse 15. Ito nga ang sinasabi na sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Sabi, pag narinig ninyo ang tinig ng Diyos na sumasaway sa iyo, ang sabi ng Lord, huwag matigas ang ulo. Amen? Sabi ko sa katabi mo ngayon, huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Okay. Minsan tayo po, ang akalan natin, all the best that we do towards our family is best. Minsan lahat ng bagay na ginagawa natin po, nagsisikap na ako para sa pamilya ko eh. Pero ang hindi po natin, yung pagsisikap tayo sometimes, naglalagay po sa atin sa pandaraya ng kaaway.
Especially if we want to be rich. We want to get rich. Sino po ba dito yung mga gusto talagang yumaman sa buhay? Pakitaas ang kamay. Wala ka sa buhay mo. Hindi. Gusto niyo yumaman? Okay, pakinggan niyo po ito. No? Para lang sa karoon, yumaman po kayo sa tamang paraan at hindi sa pandaraya ng kaaway. Alam ko naman po, lahat tayo gusto yumaman eh. Pero okay, wala. Okay na ako sa ganitong kalagayan. Bakit? Tingnan po natin ito. There is deceitfulness of riches. Sabi po sa Mateo chapter 13 verse 22. Pakinggan niyo po mabuti ito ha. Ang binhi naman na hulog sa may matitinig na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabansa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng tuwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Amen? Kaya ako minsan yung pong salita ng Diyos, which is the wisdom of God, para hindi tayo mahulog sa pandaraya na kakabunan. Bakit? Because of our focus to get rich. At pagkasamadong pastor na yumaman, meron po kasi itong tinatawag na passive pleasure. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, what is the profit of man gaining the whole world? Ang ibig sabihin nun, ano mapapala ng isang tao lumaman man siya? Makamit niya lahat ng kayamanan sa mundo nito. Pero, ano mo palit? Ano mo ako? Kapahamakan mo, impyerno. Anong sarap ng bagay na yun? Okay, masarap po na maging bayaman. Masarap na meron kang mansyon. Masarap na meron kang mga nagagandahan sa sakyan. Pero, dito lamang yan, kapatid sa Panginoon. Ay kung nawawala naman yung buhay mo sa Panginoon, I tell you, you are deceived by deceit. Nagaya ka nito kasalanan na ito. Riches of the world promise much pleasure, power, and security. But you are bankrupt. Ikaw ay malaking mali. Bakit? Pleasure, power, and security is found only in Christ Jesus. Alam niyo, itong ibibigay ng kayamanan na ito, na pleasure, kasiyahan, power, kapangyarihan, security, yung pag-iingat sa'yo, only one person who can give you genuinely. At alam niyo kung sino po? Si Jesus. Dahil ang kayamanan, kaya kanyang bigyan ng tinatawag na pleasure, power, and security, but temporary. Passing pleasure, passing power, passing security, at kayang-kaya ka nitong maipahamak. But they are uncertain as evidence in times of economic collapse. Eh, paano kung halimbawa, katulad yan, dumating yung ikatlong pandigmaan. Ano na po mangyayari sa kayamanan mo? Wala na po sense po. Halimbawa, nagbobobahan na po sa bansa po ninyo. Nakita niyo po yung nangyari po sa Israel, nangyari sa Iran. Yung po merong mga malalaking building doon, yung merong malalaking negosyo doon, asa na ngayon? Natulog na, nadurog na. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang totoo po na pleasure, power, and security is found in Christ Jesus. Yes, ganyan. Kaya nga, hinay-hinay lamang po tayo sa buhay na ito. Alam niyo, mas masarap nga po yung buhay natin kaysa sa mga mahiyaman eh. Bombahin man ang Pilipinas, o naman po, ano? Bombahin man ang Pilipinas, kung di na mawawala sa iyo, eh paano kung buong buhay mo, inilagat mo po sa kapapayaman? Ang sakit po, no? Na kapag ka natutok po yung iyong kayamanan, masakit po yun. At least yung bata, pwede mo makitakbo yun. Di ba? Eh, paano yung building mo? Eh, kung yun yung sentro ng bombahan, yung baka, pwede mong itakas yun, ilikas mo, pero kung yung tinayo ng building, walang tawala yun, eh, pwede mo bang ilipat yun? Ano yung bayanihan? Tatawagin mo yung mga kapatiran, no? Baga sa pasya, buhatin natin yung building namin. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang nililipas. Sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan.
Saan natin iaasa yung mga bagay na yun sa Diyos? Ano sabi po sa atin dito? Huwag magmataas. Sabihan po natin yung mga mayayaman na huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanan lumilipas. Hindi po ito yung ating security. Not the word of this world. Kasi ang sabi po ng Panginoon sa atin, all things shall pass. Lahat ng bagay ay lilipas, kasama yung mga nahuhumaling po dito. Kaya nga po, ingatan po natin na tayo po yung mapabilang po sa pagkawala ng lahat ng bagay. Sin entrances but deceive with it false promises. Yung pagdarayan ng kaaway, sa pagpasok po ng kasalanan sa buhay ng isang tao, meron po tuwan na pangako. Di ba kung minsan, sarap pangakuan na, sige, payayamanin kita. Sige, aahaw kita sa hirap. Pero kapag halimbawa, hindi binigay sa iyo, nasakit sa kalooban mo. Mas masarap pa nga yun, hindi ka pakakuha ng mga ganun bagay eh. Basta ang importante doon, mas maayos yung pagsasamahan yung mulakan. Love of money leads one away from God toward destruction and sorrow. Alam niyo po ba, yung sobrang pag-ibig, pagnanasa, pagkakamal ng salapi, ay nauuli ko yan sa paglayo sa Panginoon. Come on, kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, lahat na nagpakaabala sa pagpapayaman, nawala at nalayo sa Panginoon. Amen. Ako naniniwala po talaga ako dyan. Kasi alam niyo po, ang mayaman po sabi ng Biblia, mahirap paghahian. Buti pa ang isang kamelyo, madaling makapasok sa butas ng karayom. Alam niyo kung bakit sinabi po yun? Kasi ang isang mahirap, kapag nagpakumbaba ng totoo, ang isang mayaman, ang hirap talagang asahan yung kanilang pagpapakumbaba. Hindi ko sinasabing lahat, pero mahirap po talaga magpakumbaba ang isang mayaman. Subukan mo. Kapag ka mayroong mayaman po na milyonaryo, nagkasala sa iyo at tingnan mo kung hihingi ng tawad sa iyo. Baka okay, sabihin sa iyo, sorry. O sabihin sa pala, nagawa ko sa iyo. Pero hindi po kayo talaga tiyan na pagpapakumbaba. Come on, hindi. Kaya nga ang Lord po talaga, kaya please just wealthy people. Bakit? Kasi nga po, kung minsan, yun yung nagiging pagmamatas nila. Balikan po natin yung kanina po, Ano sabi po ng 1 Timothy chapter 6, verse 7, kanina sinabi po natin, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Ang sabi po sa atin ng Lord, utusan mo sila na huwag nilang panghawakan yung kanilang kayamanan. Huwag nilang panghawakan yung kanilang mga natitipong pagpapala dito sa mundo na ito. Kasi love of money leads one away from God. Pwede po tayo ilayo sa Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Ang mga nagdanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya, nalalayo sa Diyos, at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ito po yung maliwanag na sinabi po sa atin ni Timoteo, na kung saan, sabi po ni Pablo po dito, turuan mo ang mga mayayaman na huwag masyadong umibig sa salapi. Bakit? Kasi ito yung ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga tao na lalayo sa pananampalataya. Kaya nga, papansinin po natin, yung mga mayayaman is these people. Mga abala po sa buhay po yan. Napakaraming transaksyon yan sa araw-araw. Paano na yung sinasabi sa atin ng Hebreo? Na pagpapalakasan araw-araw para hindi po tayo tumigas ang ulo. Amen. Hindi ko po sa inyo, mga kapatid, ingatan ninyo na huwag sumama sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahan ng kayo araw-araw habang may panahon pa upang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Kaya nga alam niyo yung paghahangad na magkamal ng maraming kayamanan, yun po yung madaling magkasala. Amen. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang. Mas masarap na yung alagayan mo kaysa magkasala ka na magkasala. Amen? Amen? Sabi ng iba, mas masarap yung mayaman.
But that was passing pleasure. Masarap nga po yun, pero ang tawag po doon is passing pleasure. Mawawala. Hindi natin pwedeng dalhin sa langit. Sa kamatayan natin, iiwan din po natin yun. Okay, dalawa. Sin is slave. Kapag tayo naging alipin na po ng kasalanan, the deceitfulness of sin, pumapasok po yung kasalanan sa atin, and then, inaalipin tayo. Kanina, yung pagpasok ng kasalanan, kapag yung kasalanan na yun ay hindi mo tinigilan at hindi mo nilayuan, ang ibig sabihin po nito, alipin ka na. Amen? Those who commit sin become a slave of sin. Lahat ng mga nagkakasala ay alipin ng kasalanan. John chapter 8 verse 34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin po nito, kaya ang sumunod doon sa kasalanan kasi alipin ka ng kasalanan. Kaya ka nga naglilingkod sa Panginoon kasi alipin ka ni Kristo. At kanino mo ngayon gustong magpaalipin? Sa kasalanan o kay Hesus Kristo? Siyempre kay Hesus Kristo. Sapagkat yung kasalanan, passing pleasure lamang po yung pangako nito. Samantalang si Jesus, yung po tinatawag na eternal pleasure, eternal security, buhay na walang hanggan. Amen. Like one who becomes addicted to drugs, even those once delivered from the bondage of sin. Ganun din po tayo Kapatid sa Panginoon, kapag ikaw nabubot na sa droga, sino po hindi nagdadroga? Meron po ba? Naghihiala kayo. Ako, nung ako nagdroga po talaga ako. Binado po ako dyan. Pero ay praise God, pinalaya ko dito. Ang hirap. Ang hirap talagang takasan po talaga ng droga. Kapag ikaw naging addict ka po talaga sa mga pinagbabawal na gamot, ang hirap po talaga makalaya. It is the sacred sin. Na kahit ikaw ay pinalaya ka na sa kasalanan, kung hindi mo susupinin yung sarili mo, malulupagin ka pa rin sa kasalanan. Kaya nga, we better give your life to Christ Jesus. Surrender your life to Christ. Commit your life to Christ Jesus. Wala daw sa inyo ngayon. Ilapit mo yung buhay mo sa Panginoon sa iba, Lord. I allow you, pakilaman mo ang buhay ko. I allow you, Lord, palayain mo ako sa kasalanan. Huwag mo sasabihin, Lord, please, huwag mo tatanggalin sa akin po kasalanan na ito. Yes, oo, kasi nandun ka na Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang hirap takalasan po nito. Kasi it will destroy your soul. Ang tao kapag ka naman ka sa kasalanan, ano niyo po ba kung ano ang title po niyan? Yung kaluluwa mo. Yung kaligtasan mo. At yun yung magiging bandage of sin sa buhay po natin. Sa Peter chapter 2, verse 19 to 20. Ipinapangako nila ang kalagayan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng salibutan ng mga taong kumilala kay Yesu Kristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. Ang sabi nila, tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Kaya nga, huwag natin hayaan na mahulog na lang tayo basta-basta doon. Kundi ang dapat po sa atin, manumalik tayo sa Panginoon. Ask the Lord, please, deliver me from the sin. Hindi mo palagi sa Panginoon, Lord, palayain mo ako sa kasalanan. And then yung pagpapalakasan araw-araw, ibigay mo yung araw-araw mo sa Lord. Huwag mo pang hinayaman yung kayamanan mo, kasi yung kayamanan na yun, yun yung nagpapalaya sa Lord That was a private man. Kaya nga, hindi mo maibigay-bigay sa Lord yung kasalanan mo. Hindi mo maisusuko dahil sa ibang bagay na pinapahalagahan mo sa buhay. Pahalagahan mo si Yesu Cristo sa buhay mo, makikita mo, kahit na ang bigat ng kasalanan na meron ka, kaya linisin ng Diyos sa iyo. Kaya ka malakalaw niya doon. Lahat ng tao nagkasala, nanilapit sa Panginoon, nakalaya. Meron na ako nakilala po ng araw. Sa isang ministry po na pinag-aaralan ko po ng araw. Alam niyo po, meron ako nakilala po doon, isa po siyang bayaran. Bayaran po na pumapatay. At ang mga pinapatay niya po talaga ay mga kilala.
Nakakulong po siya, lifetime po yung kanyang lifetime po yung kanyang hatol eh. Tapos ang ginagawa po sa kanya, kinukuha po siya, nilalabas po siya doon para naman po ipapatay ito ganito. Alam niyo, ang dami niya na napatay. Pero isang araw, dumating po yung mga naglilingkod, mga misyonaryo, doon sa Muntinlupa. Inabot po siya ng salita ng Diyos. Nag-repent siya sa Panginoon. At pagkatapos po nito, he realized that he needs so much God in his time. Kasi alam niya na ang kalayaan eh. Hindi sa tao eh. Kahit na makalaya siya sa binabuhan, kung hindi siya nakalaya sa kasalanan, binabuhan po siya ng kasamaan. Kaya nga, alam niyo po, ano nangyari po sa kanya, pinagad niya si Kristo sa buhay niya, nagbagong buhay siya, nagbalik loob siya sa Panginoon, nakalaya siya sa pinagbuhan, at higit sa lahat, nakalaya siya sa kasalanan. And now, he is a pastor. Ngayon, nabili ko siya bilang pastor ko, at marami po siya mga minister ngayon, na hinahayaan. Kapatid sa Panginoon, yun yung totoong kalayaan. Bakit? Because he gives life into God. Alam po, ang laki ng pera po nitong tao na ito. Ang testimony niya, malaki yung binabayad sa kanya. That time, binabayaran siya ng 50K. Eh, matakin po ninyo, ito magkakami yung 50K sa panahon po ngayon. Kapatid sa Panginoon, kaya nga po, naging minahilog na yung kapatid. Pero siya, nakakulong po siya. Pero alam niyo po, noong mga panahon po yun, anong sinabi niya? Pag nakalaya siya sa Panginoon, lahat ng mga naipon niya, dahil doon sa mga yun, gagamitin niya ito mission. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, pag pinalaya tayo ng Panginoon, kailangan nakikita ng Lord yung bunga ng tadoong pagpapalaya. Gumagawa tayo for the glory of God. Amen. Hindi mo tayo pakalayaan eh. Yung ginagamit mo na yung buhay mo for the glory of God. Kasi sin enslaved us. Na kapag tayo po yung alipin ng kasalanan, kailangan hindi ka makagagawa sa Panginoon. Kailangan hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon. Why? Because you are a slave in sin. Alipin ng kasalanan eh. At ang sabi po dito, kung kanino ka alipin, yun ang sinusunod mo. Kaya we need to be a slave to Jesus. Kailangan tayo maging alipin ng ating Panginoon. Kaya we need to serve God. Kaya alam nyo ba, simple lang ang po yung pagiging servant God. Ang ibig sabihin niyan, pinalaya tayo sa sumpa ng kamatayan, pinalaya tayo sa sumpa ng kasalanan. Amen. The name is not God. The bondage of sin can be overwhelming. Pwede po yan lumaki ng todo sa buhay po natin. Without Christ, the will to do good might be present, but the ability is not. Pwede po natin isipin na magbabago na ako, pero walang kakayanan. Bakit? There is no Christ Jesus eh. Di ba kung isang sinasabi natin, maglilingkod ako sa Panginoon. But without Christ Jesus, there is no ability to do that. Amen. Bibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Ibigtiwala ko na yung buhay ko sa Lord. Pamagamit ko na yung buhay ko sa Panginoon. Pero, ang problema po dito, yung ability to do it, yun ang wala. Kaya nga mahalaga po talaga na isuko yung buhay mo sa Panginoon. Amen. Lahat tayo gusto na natin talaga ibigay yung buhay natin sa Lord eh. Because we are secure of giving our life to God. Pero ang problema dito, wala tayong pangayaan. Bakit? Wala yung totoo pagtanggap kay Jesus eh. Pero kung walang tinanggap si Jesus sa buhay mo, wala ka ng ibang panghihilayanan sa buhay mo, kundi makibigay mo na lamang yung buhay mo sa Kanya. Romans chapter 7, verse 14 to 25, ito yung sinasabi ko sa inyo, walang ability to do. Alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman. Ang kalipin ng kasalanan, hindi ko maulawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugan sumasang-ayon ako sa mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanan na ninirahan sa aking katawan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kung papabilaan na maniwahan sa katawan ko yung kasalanan. Kasi magiging alipin ka nito. At hindi ka talaga makakapaglingkod sa Panginoon kasi it will penetrate you into the things not of the Lord. Makagawa ka ng ibang bagay, pero hindi yung mabuti para sa Panginoon, kundi yung masama. Kaya nga kapatid
po talaga magpa-deliver po tayo, magpalaya po tayo sa ating Panginoon. And it can only happen to you when you submit and when you give surrenderly, fully to the Lord. Ibigay mo na buo na to, maging buhay mo sa Panginoon. Huwag ka namang hinayang doon sa bagay na mawawala sa iyo. Kasi kung minsan, alam nyo, yung bondage po ng sin, yun yung naglalagay sa atin na paghihinayan sa mga bagay na meron tayo eh. Kaya hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kaya na mahirap ang mga tao na maraming ari-arian, marami po mga kinaabalahan dahil ang hirap magbigay ng buhay sa Panginoon at mahirap na makalaya. Tuloy pa po natin para makita po natin ito. Alam ko mo ng mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang kalaman. Bagang kaya na akong naisip ang mabuting ngunit hindi ko na lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na niniraan sa akin. Iba ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kalibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na sa luhat sa pagtuloy ng aking isip. Binibihan ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kaya nga nakikita niyo po ito, yun yung parang kumukontrol po sa atin, yung kasalanan na yun. Kaya nga kung hindi natin talaga isusuko ito sa Panginoon, yun yung magiging kumagay alipin ka nitong kasalanan na ito. Verse 24, kaya sa lahat ng aking kalagayan, sino ang magbibigkas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba para kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang pakalaman ay pinaglilingkuran ko ang tutunin ng kasalanan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, turuan mo yung sarili mo lumabas sa kasalanan. At magagawa mo yung bagay na yun, and you might have the ability to do it when you have Christ Jesus in you. Amen. Hindi magagawa ng isang tao, wala si Kristo doon. Pastor, bakit gano'n? Pagpili ko naman ako sa Lord, nagsisimba na ako, nagbabasa ako ng Bible, nagpapray na ako. Pero bakit hindi ako makalaya sa kasalanan? Alam mo bakit? Because hindi talaga totoong tinanggap sa Jesus. Alam niyo po ba kung gaano po talaga ang tumanggap sa Panginoon? Pag tinanggap mo talaga si Jesucristo sa buhay mo, listen, pag tinanggap ng isang tao si Jesucristo sa buhay niya, He is willing to let everything in His life for the glory of Christ Jesus. Kaya niya mag-iwan na lahat ng bagay sa buhay niya. Pag tinanggap ng isang tao si Jesucristo, kahit na gaano makahalaga, yung meron ka sa kamay mo, kaya mong bitawan yan because you are truly have Jesus in your life. Kaya nga kapatid sa Panginoon, huwag po tayong papadaya sa sarili natin. Kaya nga alam niya, meron po kami nag-aaralan po ng hapon dito, na kulisan ko, yung iniisip natin, akala natin, kaisipan natin yung pala, kaisipan ng demonyo. Bakit? Kasi He can use also our mind. He can attack our mind. At sa pagkakakala mo lang, ito yung dapat na talagang gawin ko. Yung pala dinidiktahan ka na sa isipan ng demonyo. Kaya ano po dapat natin gawin ko dito? Sabihin your life to God. Kasi sa gano'n natin, the devil will free. Pag sinuko natin yung buhay natin kay Jesucristo, ay tayo hindi na big deal at paglingkuran ng Diyos. Mahirap gumawa sa Panginoon. Hindi na mahirap na tayo po'y gumawa ng mga bagay para sa karangalan ng Diyos. Now, ito po natin dito. And thus we become slave to sin. Alam niyo, bakit po tayo talaga nahuhulog po sa pagkaalipin sa kasalanan? Sin and slave having deceived us through false promises of freedom. Minsan kasi akala natin, yun yung malayaan eh. Minsan, magkakaroon ka ng kaaway na ganito, napakalaking pera, napakalaking kayamanan, akala natin, wow, praise God. Minsan, akala natin, pinipala tayo ng Panginoon eh. Pero hindi natin sinurin, wala ka sa Lord. Hindi natin sinurin, hindi ka wala sa kasalanan. And supposed to be kapatid sa Panginoon, once na nakakilala ka na talaga sa Panginoon, tinanggap ka na si Jesucristo sa buhay mo, yung kasalanan,
unti-unti na mawawala sa iyo. Amen. Ibabalik na sa iyo ng Lord yung tinatawag na bandage of sin. Romans chapter 6 verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasahan kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanan hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Now, listen, sino gusto mong piliin ngayon? Yung magpaalipin ka sa Satan na hahantong sa kamatayan o yung magpaalipin sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid? Magiging ka sa oras na ito. Dahil hindi nga ni pwedeng piliin mo. Hindi tayo pwedeng pumili ng parehas. Sapagkat we cannot serve two masters at the same time. Hindi tayo makakapaglingkod sa pera at sa Diyos. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa kayamanan ng ito at sa ating Panginoon na sa Kristo. Ang sabi po dito, you love the one and you despise the other. At gusto ko po na malaman po ninyo ang katotohanan na kapag pinili mo ang Panginoon, you can easily turn down. Ano yung bagay na meron ka sa buhay mo? Kaya mo bitawan yan. Hindi mo sabihin sa Lord, for the glory of you, kaya mo bitawan ko, Lord. Hindi tayo mahirap ako. Basta meron akong Diyos na nagpakalaya sa akin sa sumpa ng kamatayan. Tandaan po na the one slave to sin, through the entrancement of sin, the downward spiral of apostasy lead towards unbelief too. Okay. Kaya nawawala yung faith natin eh. Kaya nawawala tayo sa Panginoon. Bakit? Nandun na tayo sa pagkahulog eh. Kaya unti-unti parang ninanakaw ka na, ini-snatch ka na ng kaaway sa kamay ng Panginoon. Alam mo kung bakit kung minsan parang hindi ka na nakakagawa sa Panginoon? Kung bakit minsan parang ang layo-layo mo na sa Lord, nararamdaman mo? Alam mo kung bakit? Natahiya ka na eh. Kasi nasa puso mo na kasalanan eh. Nasa isip mo na kasalanan eh. And we know that if our minds were muted and ready for the things of sin, alam po natin na hindi na po tayo makakalakad na matuwid eh. And it is the way towards apostasy. Amen. Kaya tayo nawawala sa Panginoon at nagiging laban na tayo soon sa Panginoon. At hindi na natin matanggap-tanggap yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Lord para na sila Lord, tayo po ay maituwid. Kaya gabi po nangyayari po sa atin, at tinatawag na po natin dito yung tinatawag na daan palipit. Nagtungo po sa kapagpakawala ng ating pananampalataya sa Panginoon. Now, let me ask you today, ano mo yung sarili mo ngayon sa oras na ito? Ako ba'y talaga may totoo ang pananampalataya sa Diyos? If you don't have a real faith in God, hindi na magiging issue sa iyo kung ano man yung pinagagawa sa iyo ng Lord. Every calling of God into you, makikita mo, nandiyan ka palagi. Gagawin mo palagi yung ginagawa ng Panginoon na pinagagawa sa iyo. Okay, dalawa, tingnan po natin yung tinatawag na hardening of sin. Kanina pinakita sa atin yung pagdaraya ng kasalanan, kaya naman po yung pinatigas ng kasalanan. Okay, ano po ba ito? Una, sin blindness. Bubulagin muna ang isang tao para na sa ganon, hindi niya mahalata yung mga bagay na yun na siya ay nakuhulog na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Bubulagin muna siya sa maraming bagay sa Espiritu kaya sa Kristo, sa katotohanan, sa kapalanan ng Diyos para hindi niya makita na siya pala ay alipin na ng kasalanan. Consider those who live in the futility of their mind. Ano na kung minsan, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Ang dami mga Kristiyano pero ang iniisip, mga kaisipan walang saysay. Amen? Amen. Ano naman ito? Their understanding is darkened, they are alienated from God. Nahihiwalay na at hindi na nila totally kilala ang Diyos. Ibig sabihin nyo is spiritually blind. Nakakala niya tama pa yung ginagawa niya. Nakakala niya connected to God's Spirit pa rin siya. Pero dahil nga kung minsan, nawawala yung pagpapalakasan natin, yung faith po natin, nawawala. Nag-dissolve yung pananampalataya natin. Kaya easily, it will darken our mind. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na future mind. Lahat ng bagay na nasa isip na natin, wala sa isay. Katulad ng ano? Yung mga bagay na pagpapayakan sa mundo ito, alam niyo po ba sa Panginoon, ang tawag po dyan is futility mind. Bakit naging futility mind? Eh, lahat ng bagay na ito is temporary only. Ang ino-offer sa iyo ng Panginoon is a lifetime.
Ang ino-offer sa inyo, Panginoon, is eternal. Yung buhay na hanggang sa walang hanggan. Kaya nga, alam niyo, marami po na hindi na talaga kilala ang Panginoon. Even Christians today, many Christians today are being alienated to God. Hanggang hindi na nila nakikilala yung Diyos na talagang totoo. Akala nila sila na nga po yung lumikha ng Diyos sa isipan ko nila. Ito ang Diyos. Pinahintulutan ako ng Diyos na maging abala sa buhay na ito. Kung ang kapatid sa Panginoon, hindi po yun ang Diyos na totoo. Ang Diyos na totoo, ayaw niyang mangyari po tayo. Remember the Noah's age. At tandaan niyo po ba yung season for Noah? Ang lahat ng tao, abala sa lahat ng bagay. Pero hindi po si Noah, saan siya nagpaka-abala sa Diyos? And because of their alienated to God, they had written in mind. Nagsagalaman po sila, nagpakayaman po sila, nagtayo po sila ng mga bahay, nagsimag-asawa po sila. Kaya yung bagay na mahalaga, yun ang wala sa isipan po nila. At ano yung bagay na mahalaga? Kung bakit ang isang tao, meron po ito tinatawag na utility in mind, dahil yung pinakamahalaga na dapat na ginagawa ng tao, hindi nila ginawa. Ano po ito? Yung paglingkuran ng Diyos. Yung pagsilbihan ng Diyos at magpakaibig sa ating Diyos. Ang sabi dito, because of their ignorance, because of their blindness, kaya hindi nila nakita kung ano yung pinakamahalagang bagay. Kaya nga kapatid sa Panginoon, ito po yung nais-standard po sa ating ngayon. Yung pagkaroon po tayo talaga ng wisely mind, na kung saan ang isipan ko natin was really focusing on the Lord. Na pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Ngayon, tanongin mo yung katabi mo, ano ang pinakamahalaga sa iyo? At dapat po, ang sagot po natin yan ay ang Panginoon. Kahit sabihin mo na mawala sa iyo ang lahat ng bagay, basta ang Diyos hindi mawala sa iyo, okay na yun. Yun ang pinaka-the best na meron tayo sa buhay natin. At Ephesians chapter 4, verse 17 to 18, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ng kanilang isip. At wala silang pangunawa dahil ang kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kawawa. That is sad to say. That is sad to hear na kawawa ang masasapitan ng isang tao na hiwalay sa Diyos. Kaya nga, huwag matigas ang ulo po natin. Sabi ko ulit nung kanina binasa natin sa verse 15, Hebrews chapter 3, verse 15, kapag narinig na ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Sundin mo na. Na kahit na sabihin mo, okay, maligaya ako dito sa kasalanan na ito, but if it is sin, that towards your life into destruction, avoid it, leave it. Kalimutan mo yun, stop it. Dahil ang gusto talaga ng Panginoon, makalakad po tayo ng mayroon po talagang wisdom na coming from God. Kasi yung wisdom na yun, ang isang tao binibigyan talaga ng wisdom na karunungan ng Diyos para makalakad tayo towards life. At without the wisdom of God, ano mangyayari po sa atin yung tinatawag po na utility in mind? Walang sinsan lahat ang iniisip mo. Walang halaga lahat ang iniisip mo. Kaya nga, akala ng tao, ang galing-galing niya na eh. Dahil lumaban na siya ng todo dito sa mundo ito. Ano kapatid sa Panginoon, hindi yun ang magaling. Ang magaling yung tao, sinisecure niya yung kanyang kaligtasan sa Panginoon Yeso Cristo. Yun po ang mahalaga po. The same thing happens to those once saved. Naligtas po tayo, parehas din po ito. They are gained, entangled, and overcome by the pollutions of the world. And because their mind was revealed, ang nangyayari po sa kanila, ito po, lagi nilang observe, yun po mga baluktot na kaisipan ng mundo ito. But now, it is worse than before. Ang mangyayari po sa atin, kapag tayo nanumalik po dito, ang mangyayari po sa atin, mas masahol pa po tayo sa dati. Nakakilala na tayo sa Lord eh. Enslaved to sin, one soon becomes blind to reality. At kapag naalipin na naman po tayo ng kasalanan, alam niyo po mangyayari. Wala na. Magiging bulag na tayo sa katotohanan. Kaya hindi niyo po napapansin, marami po mga Kristiyano, ano sinasabi po nila? Okay na, maintindihan ako ng Lord kasi kailangan ko talaga dahil. No. Mas kailangan mo ang Lord sa buhay mo. Kapag yan ang ilagay mo sa isipan mo. Hindi natin kailangan na talagang maging mayaman
dito. Hindi natin kailangan na maging tayo makapangyarihan sa mundo. Because there is only one power. Amen. And that is the power of God. Amen. At gusto ko na malaman po ninyo sa banda na meron tayong Diyos sa buhay natin. May kapangyarihan ka na. Meron ka ng kagayahan. Amen. At meron ka ng kaligtasan. Amen. Enslaved to sin, one soon become blind to reality. Kaya, kumisan, di ba? Kristyano tayo, pero hindi natin alam yung kalooban ng Lord eh. Kristyano tayo, pero hindi natin naiintindihan tayo yung totoo eh. Kristyano tayo, pero hindi natin nakalaman kung ano talaga yung mahalaga eh. Kaya ngayon po yung bagay na binibreak sa atin ang Lord because of that sin. Yung sin na yun na umakalipin po sa atin, yun yung nagiging dahilan kung bakit meron po tayong kaisipan na walang saysay. Kung bakit hindi tayo makapag-isip ng tama sa Galatians chapter 2, verse 20 to 22. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga tao umilala kay Yesu Kristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli sila maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Kaya nga, kapag ka nakakilala ka na sa Panginoon, tuloy mo na yun. Huwag ka nanghihiwalay sa Lord. Tanungin mo yung katabi mo ngayon. Sabihin mo sa kanya kung paghihiwalay sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya na dahil lang sa kasalanan, huwag mong hihiwalay ang Lord. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, kung tayo mga yung nagkakasala, mas lalo natin itigit yung buhay natin sa Panginoon because our hope was there in God. Nasa kanya yung ating pag-asa. Nasa kanya yung kaligtasan natin, nasa kanya yung pagpapalaya. Kaya naghihiwalay tayo sa Panginoon. Parang, alam niyo kung ano naghihintay na lang sa atin, parusa ng Diyos. At ngayon po yung pinakamasaklap na hindi mo na naisip yung katotohanan na masakit ang parusa ng Panginoon. Okay, verse 91. Mabuti pang hindi na nila nadaman ang daang matuloy kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay tinalikuran nila ito. Verse 22. Ang nangyayari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihan. Ang aso pagkatapos sumunga ay muli kinakain at ang nailuwanan. At ang baboy na pinalikuran ay bumabalik sa matikan. Come on. Hindi tayo aso. Hindi tayo baboy. We are man created to the image of God. Amen. At gusto ko malaman po, dapat ikaw babalik ka sa Panginoon. Hindi sa tuti, hindi sa sumpa, kundi sa buhay na wala ka. Amen. Pwede mo bang ibulong lang doon sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ka aso. Hindi ka baboy. Hindi ka dapat magbalik sa puti. Hindi ka kailangan kumain ng suka. Kundi dapat magbalik ka into the image of God. Pakilakas po, please. Yung iba, wala na eh. Wala na, hindi na talaga masabi. Give na sila, give out na sila eh. Sige, Lord, okay na po. Come on. Break the bondage of sin. Hindi meron po ito. Mahirap mapa sa impyerno. Kaya nga, dapat ang lahat tayo na narito ngayon, tayo'y makapagbalik tayo sa Panginoon. Sa pagmamawala ng God. We are created according to the image of God. Tandaan mo yan. Not into the image of a pig. Not into the image of the dog. Huwag na pagpa ng aso yan. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo nga, no? Yan ba ang kapwa ng aso? Yan ba ang kapwa ng baboy? Mataba lang yan. Pero galing yan sa imahe ng Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen. Pero kumanis ng Lord yan, na kailangan magbalik tayo sa lumikha sa atin. Amen? Now, tingnan po natin, sin hardens. Kapag tayo po pinatigas na sa kasalanan, consider again those who walk in the futility of their mind. Yung mga lumalakad sa mga kaisipang walang saysay. They are past feeling. Alam niyo, minsan, parang yung pakiramdam nila, wala na. Lipas na. Ibig sabihin, parang, wala na akong pakiramdam, kahit saan ako mapunta. Masang palaga dito. Masaya ako sa ginagawa ko. Bakit? Matigas yung principle. Pinatigas na ng kasalanan. Wala akong pakiramdam, kahit na. Lumating na ang Panginoon tayo. Wala akong pakiramdam. Bakit? Matigas na ng puso. Yun yung reality na kapag tayo po ay namuhay sa kasalanan. Wala akong pakiramdam, kahit hindi ako maglingkod sa Panginoon. Masalanan na Lord yung puso ko. No. That was harder than sin. Wala silang pakialam dahil hindi na ako mag-church. But sin hardens you already. Kapatid sa Panginoon, kung malabot pa ang puso ko,
Dapat hindi ka diyan nagpapaalipin. Amen. Dapat kaya mong i-let go lahat ng mga bagay na masama sa buhay mo dahil alam mo na mahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. Huwag ka mag-open mind. Huwag kayo magkaroon ng kaisipan na magansarisan. Kaya nga, alam mo mga kapatid sa Panginoon, ang hirap ng alipin sa tanas eh. Pag mo alipin ka sa tanas, hindi mo makakita yung ganda ng Panginoon eh. Hindi na natin makita yung kalinga ng mabuti balita na ino-offer sa atin ano, which is our salvation. Pag wala na sa'yo, masaya hindi sa mga Panginoon. Paano mangyayari yun? Eh yung hinahanap at hinihingi ang Panginoon sa atin para maligtas tayo. Ang gusto na Lord, yung tayo po makapag-born into the image of God, into the image of His Son, our Christ Jesus, our Savior. They are given over the goodness, moral cleanliness, and greediness. Kaya ano ba nangyayari po sa kanila? Ibinigay na po sila sa kahalayan, karamihan ng pamumuhay, at doon sa tinatawag na kasakiman. Ano yung mga kapatid sa Panginoon? Kung ang buhay mo ay nakapokus na lamang sa pagpapayaman o sa mga bagay na ginagawa mo personally para sa sarili mo, and then that was a greediness. Kailangan gumagawa ka to honor, to glorify, and to live the name of our Savior. Hindi pagkamalikahan sa atin, kapatid eh. Kailangan naging bulag tayo dahil pinatigas na yung puso natin eh. Kaya sa pagkakakala natin na tayo nilikahan ng Panginoon para lang magpayaman sa mundo ito. Na tayo nilikahan ng Panginoon para lang magpangami. Pero akala po natin, kaya po nakita nyo po, marami po na they are getting busy with doing their things in them. Yung sa sarili naman po nila, pero hindi nila iniisip na kailangan mo paglingkuran ng Panginoon. Kailangan mo na maging isakos sa mga tagapaglingkuran at pagpapahalan ng salita ng Diyos. Kailangan mo gayahin yung pagliligtas sa ginawa ng Panginoon Hesus Kristo. The man of sin goes corrupt according to the deceitful lust. Kasi yung nasa natin eh, yung pita ng laman natin eh. Yun yung sinusunod natin eh. Kapatid, tingnan niyo kung mabuti po ito. Gusto po na bukas po tayo dito at hindi tayo bulan. Dahil hindi talaga, ibig sabihin, batigas na yung puso mo dahil sa kasalanan. At gusto po na makita niyo po dito, yung kung nasa lamang ng sarili natin pita, hindi inatulog na ng Lord yan. Ang gusto ng Lord, yung buhay mo, kahit na sino tayo dito, individually, you use your life to glorify God. Don't you know that your body is not yours? Sabi mo sa atin, nakakala po ng kalintiyan. We are being paid in full. Binayaran tayo, tinubos tayo sa malaking alaga. And you can use our life to glorify God. Hindi na sinabi na binayaran tayo, tinubos tayo sa malaking alaga. At magagamit mo yan para magpayaman ka. Para magtagulid ka ng pamilya. Para ikaw ay lumasansa sa buhay nito, magkikilala ka. Hindi yun yung sinabi ng Lord sa atin. Ay sinabi ng Lord sa atin, you can use your body to glorify God. Para makapangalan ng Diyos sa buhay mo. Dahil hindi tayo tinubos ng Panginoon para magalit din sa manas. Dami eh. Kung minsan tinubos tayo ng Lord, pero sa iba tayo nagpapagamit eh. Tandaan po natin, when we accept Christ Jesus already, you must be a servant to Him. Kailangan servant ka na ni Lord. Amen? Ephesians chapter 4, verse 19 to 22. Sila'y maging alipin ng kahalagan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inutupang kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus na natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Iwan ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Ang sabi ko dito, iniwan natin yung dati natin pagkatao. Tinawag tayo ni Jesus eh. Tapos mamuhay na tayo sa isang panipagong buhay na kung saan ang nilanasan na natin yung buhay na hahantong kay Kristo. The same thing happens to those who once say, na kahit na tayo naligtas na tayo, pwede pa rin tayo mahulog doon kung hindi tayo mag-iingat. We can become hardened through the deceitfulness of sin. Alam niyo, kapag tayo nagpadaya sa kasalanan, magiging matigas yung puso natin
At yung kasalanan na yun, instead of iiwanan, ang mangyayari, si Christ pa yung iiwanan mo. Yung Diyos pa ang iiwanan mo. Take note, kapatid sa Panginoon. Pag matigas na ang puso mo, ang Diyos kaya mo nang iwanan. Pag matigas ka na, pinatigas ka na ng kasalanan, ang Diyos kaya mo nang i-turn down sa buhay mo. At yung po yung mangyayari po sa atin, sa pagkakalang po po kami, ano naghihintay na lang sa atin, yung kaparusahan sa impyerno. At yun yung pinakamasakit na pangyayari. Magigising ka na lang pag nandun ka na sa impyerno. Yung Peter mind mo, yung blinded mind mo, ang mangyayari doon magigising ka. At maalala mo, bakit ganito, hindi ko pa tinanggap si Lord? Bakit ganito, hindi ko pa sinunod yung sinasabi sa akin ng Lord? Bakit ganito, iniwala ko ba ang Lord? Nandun yung mabigat na pagsisisi. Nandun sa impyerno. Dito kaya natin yung kasi mayroon tayong tinatawag na deceiver. Na kung saan sasabihin sila kung unawaan ka ng Lord. Na unawaan ka ni Yesu Cristo. Kahit na hindi mo gawin yan, ginawa na ni Yesu Cristo yan. Kapatid sa Panginoon, bulad ang tawag doon. Sapagkat ang katotohanan, ang nabubuhay sa kasalanan ay may kabayaran ng kamatayan. Leading to an evil heart of unbelief, departing from God. Kaya nga ano nangyayari po sa atin, tingnan niyo po mga katsama. Instead of accepting the words, may sabi po sa atin, na kapag narinig nyo na, ngayon ang tinig ng Diyos, huwag na patigas ang ulo. Pero instead of accepting the words of God, the voice of the Lord, ano ginagawa natin? Sinasarad natin yung ating isipan. And you are become blinded spiritually. Because Jesus is no longer important ito yan. No valuable means na si Kristo sa buhay ko. Di na siya mahalaga. Na kaya mo nang iwanan ng Panginoon na ito, na kahit na ano na mangyari. Bakit? Because you are spiritually blinded. At alam niyo po ba, ito pinakamasakit dito. Makinig po kayo ha. Pag yung spiritually blinded ka, lahat ng bagay na sinasabi sa inyo ng Panginoon, wala nang epekto sa iyan. Pero, ito ang pinakamabigat dito. Pagdating mo doon sa kaparusahan sa impyerno, doon magliliwanag yung isipan mo. And it is also allowed ng Lord na maging maliwanag yung isipan mo para na sa ganun pakita mo yung kahalagahan ni Yesu Cristo. Kaya lang wala nang pila. Ang sakit po, di ba? Yung saka mo lang ma-realize, bakit ka pinapalikot ka, Lord? Bakit ba mas pinili ko pa itong bagay na ito? Wala pala sa isang ito. Passive pleasure lang pala ito na mundo. Samantalang ang kailangan ko pa pala talaga, itong Diyos na ito na dapat sana nato na po eh. Dapat sana kasama ako doon ng mga kapatid ko. Wala sana ako dito, kasama ng mga demonyo. Kapatid sa Panginoon, doon mo makikita yun. Kaya nga, kakakanga ako eh. Minsan tinatanong mo sa Panginoon, Lord, bakit? Bakit hindi maiunawaan ng mga Kristiyano ngayon itong bagay na ito? Kung naunawaan lang nila ito, Panginoon, hindi ka nila bibitawan eh. Kung naunawaan lang nila ito, Panginoon, bibitawan nila lahat ng pagkakasala nila eh. I ask Lord because once ako rito nahulog sa kasalanan. At yun po yung talagang nakita ko, pinakita sa akin ng Panginoon na no choice ang isang taong makasalanan, kundi agapin ng Panginoon, manibani ka sa Panginoon, at talikuran ang kasalanan. And that was the only solution. Tandaan nyo, masama ang kasalanan, pero mas masakit kung mag-impyerno ka. At yun po yung bagay na po natin tatanggalin. At hindi tayo maging bulag sa mga bagay na yun. Hebrews chapter 3, verse 12 to 14. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang paglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa iyo ng kasalanan at ng
Sa gayoy, magiging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noon tayo'y unang sumampalataya. Yun talaga yung gusto ng Lord yung kasama tayo ng Diyos. Kaya lang dapat maging matatag tayo hanggang wakas. Kung natin bibitawan ng Diyos. Maaaring mo ba sabihan yung matabi mo ngayon? Bilang pagpapalakas sa iyo, sabihin mo sa Kanya, bilang pagpapalakas ko sa iyo. Bilang pagpapalakas ko sa iyo. Huwag mo bibitawan ng Diyos. Huwag mong bibitawan ng Kahit anong mangyari, kahit anong huwag mong bibitawan ng Diyos. Huwag mong bibitawan ng Diyos. Sabi ulit sa atin kanina, tinatanong tayo, kanino mo gustong maging alipin? Kay Satanas o sa Panginoong Jesucristo? Mas masarap maging alipin po tayo ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat yung pagiging alipin po natin sa Panginoon, mayroon po tayong napakagandang pangako na tatanggapin sa tuwing natin. Making it difficult for others to reach out to their hard hearts as long as they persist in crucifying Christ afresh. Labo na po mangyari ito Ang sabi, minsan lamang po hinandog ang Panginoong Jesucristo at wala nang ibang handog pa na magkakalang. Kapatid sa Panginoon, ito yung pinakamasakit Tapos iiwanan mo, Lord. Sino ba ang gagamitin sa iyo para iligtas ka pa Wala na, kapatid sa Panginoon, kaya never to leave God in your life. Huwag mo nang bibitiwan ng Panginoon kahit anong mangyari. Kahit ilayo ka pa ng lugar, balik na sa Panginoon. Kahit nalipis ka sa anumang kaabalahan sa mundong ito, huwag mong tatanggalin sa Jesucristo sa buhay mo. Paglikuran mo siya ng buong buhay. Hallelujah, praise God. Sapagkat ang Diyos po talagang kailangan natin. There is only one God who sacrifices His own life. Only Christ Jesus. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung iba gusto magpayaman Pero hindi nila alam yung consequence po nun na pagkalimot nila sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, huwag mong isasakripisyo yung mga bagay dito. Kaya kapatid sa Panginoon, even Sunday, hindi po natin sinasakripisyo yan. Napakahalaga po yan. Kahit na po yung mga pagtitipon po natin Actually, dapat nga po ang ating gawain, dapat Monday hanggang Sunday. Pero ang ginagawa po natin, binigyan na nga lang po tayo ng Sunday. Tapos nagdagdag na nga lang po tayo ng Wednesday, pero hindi pa po natin paglubuhin buhay po natin sa Panginoon. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, pagka malikot tayo sa Panginoon, sino ba akala niyo na magliligtas ng buhay po natin? Ephesians 6 verse 1-6, sapagkat paano pa makapagpagbalik upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dahil nalumanagan na sila, nakalasap na ng mga langit, nakaloob at naging kabilang na sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadamay ng kapangyarihan ng Diyos na lubusan maghahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring pagbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinatako sa krus at inilalantad sa kanyan ang anak ng Diyos. Huwag na. Stay your life in God. Manatili ka na sa Panginoon. Huwag mo na bibighawan ng Diyos sa buhay mo. Wala na Wala na pag-asa pag binitawan mo ang Lord. Tandaan mo, this is our greeting. Yung makapanatili tayo sa Panginoon. At alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi nilong po yung mga bagay na ito. Akala natin, ang sapat ng buhay, pag-tuloy tayo na ginagawa natin yung mga bagay-bagay. Come on. May rules ang Lord sa buhay natin para tayo tanggapin sa buhay na walang hanggan. At yun ang kailangan natin sundin. And what is this rules? To obey the will of our Father. Yung masunod yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin, hindi yung kalooban po natin. Kaya sabi ulit dito, making it difficult for others to reach out to their hard heart as long as they, sabi dito, persist in sinning willfully. Kaya wala naman silang inagumpa, kundi yung kasalanan na lang sa buhay po nila. Kaya na kapatid sa Panginoon, I tell you the truth, huwag mo pipitawan ng Panginoon. Kailangan mo yan. Hanggang sa huli, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kung meron kang maling ginagawa sa buhay mo, yan ang bitawan mo. Ulitin ko sa inyo, kung meron kayong maling bagay sa pamumuhay mo dito sa mundo nito, bitawan mo.
Piliin mo si Yeso Cristo para pagdating ng araw, meron ang buhay na walang hanggan. Do not persist in sinning with you. Huwag mo nga po natin kapag parang ginusto na natin itong kasalanan na ito. Okay na ako dito. Come on. Ang sakit ng palalagyan po natin pagdating ng araw. Hebrew chapter 10 verse 26 to 31. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin magkasala, wala nang handog na maiaalay para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na pagulong at naglalagagdag na apoy na tutuko sa mga kaaway ng Diyos. Ang pagpatunayan lumabag sa pautusan ni Moises batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano mabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong umarap sa anak ng Diyos, lumapastangan sa bulong at patibay ng tipan at nagpabanal sa Kanya at lumapit na mapagpalang espiritu. Sapagkat kilala na natin ang nagsabi, akin ang pag-iiganti, ako ang magpaparusa. At si Rahim ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakinakinabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Now, hindi tayo uunawain ng Diyos. If you are living in sin, it is better bitawan mo. Amen? Ulitin ko sa inyo, kung namumuhay ka sa kasalanan, bitawan mo. Ulitin ko sa inyo, kung namumuhay ka sa kasalanan, bitawan mo! Sapagkat nakahanda na ang parusa sa mga kaaway ng Diyos. At alam niyo po ba, ang isang tao na kakilala na sa Panginoon at itinampuhan niya ba ang kasalanan at hindi niya pinigilan ang kasalanan, ay dahil mo, binigilan siya bilang kaawan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, akin ang pag-iiganti. Ako ang magpaparusa. So, kapatid sa Panginoon, nakakatakot eh. Kaya nga, ito yung dapat, mga kapatid sa Panginoon. For the alien sinner who is hardened by deceit. Halimbawa, sabihin natin na nalayo tayo sa Panginoon o hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, but still hold the gospel of Christ. Tanggapin mo na yung mabuting balita ng Panginoon that contains the power of God to save. Nandun na kinaban mo. Hindi naman liligtas ng anumang mga kaisipan na meron ko ngayon. Only through the gospel of God. Kaya naman nagagahan mo yung mga bagay na itinuturo sa iyo ng Panginoon. Sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, there is always a gospel. There is Christ Jesus, our salvation. Roma chapter 1 verse 16, hindi ko kinahihiya ang maganda balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Bakit sa Panginoon? Dapat na itatakbo sa puso mo ang mabuting balita ng kaligtasan kay Yesu Cristo. Huwag mong tatanggalin yun. Tandaan mo, ang kaligtasan ay na kay Kristo na. Wala dito sa future mind natin. Wala doon sa walang saysay na kaisipan ng tao na ako'y nililigtas ng Diyos. Ako'y uunawain ng Diyos sapagkat pati niya ang puso ko. Pero, hindi ka naman nagbago. Hindi mo naman tinarikuran yung kasalanan. Ang sabi ng Lord sa kanyang pag-iiganti, siya ang magpaparusa by breaking through the bondage of sin. Ano ibig sabihin ito? Roma chapter 7 verse 25. Paano po natin i-break po ito talikaran ng kasalanan? Walang iba pang kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng ating isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang pakalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Kanino ka ngayon maglilingkod? Paglingkuran mo ang Diyos. Huwag yung iyong katawang pakasalanan. Amen? Kasi papalitin po tayo nung nasa ng katawan natin, nakita ng katawan natin eh. Kung ano yung gusto ng katawan natin, yung nasa sumunod natin eh. Dapat kung ano yung gusto ng Espiritu ng Diyos na pinapagawa sa atin, yun ang gawin mo. Pag sinabi ng Diyos, lay up your treasure in heaven, store up your treasure in heaven, magpayaman ka sa mga bagay na makalangit. Doon ka magpayaman. Hindi kasi sinabi sa atin ng Lord ito, magpakayaman kayo na todo dito sa mundo. Yun yung greatest deceit natin eh. Kung bakit nagiging hardened po yung ating puso eh.
Kung bakit tumitigas tayo at hindi na tayo makalapit sa Panginoon? Because ang gusto na lang po natin gawin, yung gusto ng kita ng laman. Amen. Now, we cannot break the advantage of sin kung ganun po yung ating kaisipan. Kung tayo po ay nakasabit pa rin sa laman po natin at hindi po natin tinatanggal sa atin yung gusto ng laman po natin. Now, kanina doon sa mga alien to God. Now, for the alien Christians who is hardened by the sin, doon naman po sa mga nagkamaling Kristiyano na nahulog sa kasalanan, there is still hope. Yun ang good news. And that was the gospel. The chastening of the Lord. Kaya lang, meron po pagtutuwid. May pagdidisiplina po ng Panginoon. Who chastens that we not be condemned with the word. Para hindi tayo hatulan ng sanlibutan na ito. Because God's love His children. Mahal tayo ng Diyos eh. Tignan niyo po ha. Tayo po ay tinutuloy ng Panginoon sa paano paraan. 1 Corinthians 11:30-32. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At may ilan niyang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuloy niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Now we know kung bakit pala minsan meron tayo sufferings. It is a chastening of God in us. Kung minsan kung bakit meron po tayong lackings, meron tayong kawalan, meron tayong kahimapan, meron tayong mga troubles, it is a chastening of God into His children. Kaya kung minsan na sinusumpa natin ito mga bagay na ito. Pero pagtutulong pala ng Lord yun, na kapag meron mo pala dinamanas sa tugbonan, ang ibig sabihin mo, lumapit ka na sa Panginoon, magbalik ka na sa Panginoon, maawakan mo na ang Diyos sa buhay mo. It is chastening of God. This is how God does it. Bakit? Para hindi tayo makarusahan kasama ng mga makasanlibutan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, inatag po natin yun dahil hindi talaga gusto ng Lord na ang kanyang mga anak ay maparusahan sa impyerno. Tandaan mo ito, ikaw na nandito pa ngayon, may kasalanan ka man o wala. Ang ibig sabihin niyan, gusto kang iligtas ng Panginoon. Kaya alam po, the decision is yours already. Nasa iyo na yun. Kailangan ko ba talagang iwanan itong kasalanan na ito? Yes, you do. Kailangan talaga. O yes, dahil dyan nakasalalay po yung kaligtasan mo. Ibinibigay na sa iyo ng Diyos ang kaligtasan. Kaya nga ikaw, anong ginagawa sa atin ng Panginoon? Sa children of God, tayo po itinutuloy ng Panginoon. Now, Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang paghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinutuloy niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuloy ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang tayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sino anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa ng sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginadalang natin sila? Hindi ba upang tayo mabuhay, mas mahapad na tayo pasakot sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Dahil din naman, itinutuloy tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuloy, hindi tayo natutuwa, kundi naging nag-peace ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. And this is now our practices. Pagkatapos natin madisiplina ng Panginoon, learn from the discipline of God, and then practicing a life that full of discipline by Him. Yun ang kailangan natin. Bibidisiplina na natin yung sarili natin to avoid this hardened by sin. Kapatid sa Panginoon, huwag po tayong maging matigas sa pagdarayan ng kaaway sa atin. Kung ikaw man dinadaya ka ng kaaway sa oras na ito, there's still a hope that coming to us. And that hope is to stay in the presence of the Holy God.
Yun po lamang at tayo po'y magsitayo sa presensya ng Panginoon.